Kakagawa lang ng New York Knicks ng pinakamatinding comeback sa kasaysayan ng NBA Finals. Himayin natin kung paano nangyari to. Ibe-breakdown natin ang buong second half, pero gusto ko munang magsimula sa tactics sa huling 30 seconds ng laro tapos pabalik tayo. Nasa sideline ang Knicks dito, down by 1, at pansinin nyo yung matchups ng San Antonio. Dahil si Josh Hart ang mag-i-inbound, gusto ng Spurs na si Wemby ang bumantay sa kanya para makapag-roam off siya kung kailangan. Pagpasa ng bola kay Jalen Brunson, tina-target ng Knicks si De'Aaron Fox, pero lumaban si Devin Vassell para makalusot. Ngayon gumagalaw na si Brunson para mag-isolate at nakalamang siya ng isang hakbang doon. Pero ulit, naka-roam off si Victor mula kay Hart para sa isang block. Napakalaking bagay na nakabantay pa rin si Wemby kay Hart doon at baka ngayon na sana ang game-winning stop. Pero nauwi ito sa maling desisyon ni Fox. At credit kay OG sa isa na namang matinding block. Invincible talaga siya sa mga transition plays na ganito. Pagbalik ng Knicks, naging super interesting nito. Dahil may foul to give, tingin ko sinasabihan ni Sean Sweeney ang team niya na mag-foul dito. Hindi ko lang masigurado pero ginawa yun ni Fox at finol si Jose Alvarado. Ang idea doon ay mapipigilan ng Spurs ang fast break ng Knicks at maaayos nila ang depensa nila. Pero ibig sabihin din nito, makakapag-timeout ang Knicks, makakapag-sub at makakagawa ng play. At panoorin nyo yung pagkalito ng San Antonio ngayon. Ang subs ng New York ay ipinasok sina Landry Shamet at Mikal Bridges at inilabas sina Hart at Alvarado. At walang nakakaalam sa Spurs kung sino ang babantayan nila. Sinusubukan ulit i-direct ni Sean Sweeney ang lahat ng ito mula sa sideline. Kinuha muna ni Wemby si Towns, pero lumapit si Steph Castle para mag-switch sa kanya. At nandito si Dylan Harper sa taas na parang, uy, sinong babantay kay Landry Shamet? Walang nakabantay sa kanya. Kaya inilipat nila si Victor kay Bridges at si Harper kay Shamet. Muli, tignan natin ang mastermind na si Sean Sweeney na nag-thumbs up at tingin ko gusto ng Spurs na ilayo si Wemby kay Towns para hindi niya kailangang bantayan ang potential pick and pop. Pero dahil kay Bridges siya nakabantay dito, kasali agad si Victor sa pin down. Maraming teams ang nag-switch sa lahat ng bagay sa ganitong senaryo, kaya lumabas agad si Wemby sa paint para bantayan si Jalen Brunson sa perimeter. Nagpadala ng double team ang Spurs para maialis ang bola sa kamay ni Jalen, pero imbes na ipasa, tinira niya ito. Ngayon may wide open lane si OG para mag-crash sa boards habang malayo sa ring ang best rebounder ng Spurs. Unbelievable na tip-in mula kay OG syempre. Pero medyo nakakapagtaka yung buong sequence na yun para sa akin. Let me know sa comments. Dapat ba kay Bridges nakabantay si Victor dito? May mas magandang pwesto ba para sa kanya? O total credit lang talaga to sa Knicks at wala nang magagawa ang Spurs? Okay, dito na tayo sa final play ng laro at napakagandang play call nito mula kay Mitch Johnson kung saan nagsimula sila sa pagpapatakbo kay Vassell sa isang elevator screen. Nakahila ito ng extra defender ng New York palabas sa perimeter. Tapos may back screen para kay Castle. Gustong dumikit ni Mitchell Robinson kay Wemby. Siguro takot siyang makalusot ito sa ring, kaya hindi siya nag-switch sa back screen. Hindi rin siya nag-help sa ilalim. At kuha na talaga nila sana. Open si Castle para sa lob. Pero tinapik ni Karl Anthony Towns yung inbounds pass. Kaya hindi ito nasalo ng maayos ni Castle. At tapos na ang laro. Sheesh. Alright, tapos na tayo sa endgame madness. Oras na para alamin kung paano nakahabol ang Knicks pabalik sa laro. At para sa akin, nagsimula ito sa kung paano nila inatake si Victor Wembanyama sa perimeter. Panoorin nyo itong play mula sa early third. Dinala ni Towns si Wemby pataas sa aksyon. At na-late ng switch ang Spurs dito kung saan umalis si Castle papunta kay Towns para pigilan ang pop niya. Ngayon makikita natin si Castle na nag-help down sa gap kaya nilusutan ni Brunson si Wemby sa left side. Nag-force ito ng rotation. At literal na hindi sumasablay si OG ever. Sa pagkakataong ito, si Mitchell Robinson ang nag-set ng screen at pwede itong bantayan ng Spurs sa ibang paraan. Dahil hindi nagpa-pop si Mitch, hindi kailangang mag-switch kaya nag-try ang Spurs ng drop coverage. Pero naramdaman ni Brunson si Harper sa likod niya at bumato ng isang incredible circus shot plus the foul. Ulit dito dahil doon sa screen na iwan sa likod si Harper. Nakagawa si Brunson ng sapat na space para matira ito at mahirap na tira yun pero nagwawala talaga siya sa mga oras na to. Dahil mainit si Brunson, naisip ko na isa itong napakagandang ATO play para mahanapan ulit ng paraan na talunin ang drop ni Victor. Panoorin si Jordan Clarkson, nagsimula siya sa corner pero nag-relocate sa dunker spot. Nahila niya yung low man. Kaya binantayan ni Fox si Clarkson imbis na yung nag-roll.
Nag-aalala si Champagny kay Shamet sa wing at ulit dahil mainit si Bronson, gusto kunin ni Victor yung tira niya at nakapunta sa likod niya si Mitch para sa dunk. Napakagandang play call niyan. Hanggang sa wakas, may binago ng malaki ang Spurs sa coverage nila dito. Nung nag-set ng screen si Mitch, tignan si Mitch Johnson na sumisenyas kay Champagny na mag-double. Ginawa nila yung trap para makadikit si Wemby kay Mitch sa pag-roll. At sinusubukan ni Bronson ipasa kay Clarkson sa dunker, pero nauwi sa magandang steal ni Champagny. Sunod na takbo, tina-target ng Knicks si Champagny para kay Bronson. Pero habang inaayos nila ang spacing nila, nagpadala ulit ng double team ang Spurs at hindi masyadong malinis yung pasahan dito para maka-take advantage. Naka-recover ang San Antonio at nakakuha ng isa pang stop. Okay, late game na tayo ngayon at panoorin to. Gusto nilang ilabas pataas si Wemby kaya nag-screen si Towns pero nag-switch sa kanya si Vassell. Kaya ngayon umiwas na lang si Towns at hinila ni Alvarado si Wemby pataas. Nag-switch si Victor sa bola tapos may late double mula kay Castle dito at naging magulo na to. Nasa side na ito ng court ang advantage na may 3-on-2 pero pag-ikot ng bola, ang ganda ng read ni Alvarado. Ang pinakasimpleng pasa sana ay kay Josh Hart pero tingin ko alam ni Jose na tatalon si Fox sa passing lane para agawin ito. Kaya imbes na ipasa, idinrive niya at nahanap si OG na wide open sa corner. Napakagaling. Quick decision making mula kay Alvarado. Pero naiisip ko rin kung pagkakamali ba ito ng Spurs, kung saan parehong nag-rotate sina Champagny at Wemby kay Josh Hart dito. At ganyan mo naiwanang wide open ang isang elite shooter. Pagkatapos ng mga 30 seconds, mas marami tayong nakitang pre-switching sa Spurs. Sinusubukang panatilihin si Wemby malapit sa ring pero alam ni Alvarado to at hinila pa rin niya si Victor palabas. At isa itong example kung saan tingin ko pagod na ang Spurs dahil kung mas maayos ang communication nila, mas gusto mo sanang makita ang isa pang pre-switch kung saan kukunin ni Vassell si Alvarado. Pero na-miss nila ang chance nila kaya heto si Victor, dumalawa ang Knicks sa bola at pag-swing nito, ito ang paborito kong play sa buong laro. Alam ni Jose na nasa paint si Wemby kaya tumigil siya at umikot sa kabilang direksyon. Dahil doon, napaalis niya si Victor at ngayon nag-spin para sa layup. Sheesh! What a move! Napakalaki ng ambag ni Alvarado dito at nakita na naman natin ang isa pang magandang play mula sa kanya. Nakita niyang hindi nakatingin sa kanya si Wemby kaya pumuslit siya sa likod para tumakbo at mag-set ng screen. Na-recognize ito ni Champagny at nag-switch. Pero ibig sabihin kailangang mag-switch ni Victor sa tao ni Champagny sa strong side corner. Kaya nawala siya sa help position sa middle drive ni Bronson na nakadraw ng foul. Tina-target ulit ni Bronson si Victor dito. Ngayon nag-switch agad ang Spurs at na-realize ni Bronson na iniwan nila si Victor on an island. Nag-pass siya para i-reset ang dribble niya at ang tirang to ay malamang bagay nang ilagay sa isang museum kahit saan. Kaya ang direktang pagsali kay Victor sa action ay naging maganda para sa Knicks. Nahila nila siya palabas sa paint, napilitang mag-iba-iba ng coverage at tuloy-tuloy na nakakuha ng good looks. Pero himayin pa natin itong pre-switching idea mula kay Wemby at sa Spurs at kung paano naka-take advantage ang Knicks dito. Tignan nyo tong isa for example. Umpisa si Wemby ang nakabantay kay Josh Hart sa inbounds. Ipinasa ni Hart ang bola kay Towns at dahil gusto ni Wemby na manatili malapit sa ring, humingi siya ng switch dito. Pero mahirap itong itawag lalo na't wala sa magandang posisyon si Fox para tumawid sa kabilang side ng court. Lumabas si Bronson galing sa isang pin down at naging wide open. Kaya ulit, ang pagsali kay Victor sa action ay nagbibigay ng magandang resulta para sa kanila. Ito ang isa pang magandang example sa transition kung saan nabantayan ng maayos ni Wemby ang drive. Pero habang nilalabas ni Bridges ang bola para mag-set ng screen, ayaw sumama ni Wemby sa kanya para bantayan ang action. At tingin ko masyado na itong late. Mahirap din itong switch call na to. Tinawag niya to eksakto dito habang ready na tumira si Bronson. Hindi na nakaswitch at nakaangat agad si Keldon in time. At sa pagkakataong ito, it's money. Kaya dahil sa scheme na ito, maraming possessions ang nagiging chess match. Ideally gusto ng Spurs na magmukhang ganito, kung saan tumatawag si Wemby ng switch para manatili sa ilalim, naghe-help sa drive, pero naka-close out pa rin sa shooter para mag-block. Astig na play yun, pero ang scheme na to ay mas mahirap i-execute sa transition kung saan na-switch siya mula kay Towns dito. At ganda ng skip pass mula kay Towns para talunin ang coverage. Syempre, ang solid na talaga ng scheme na to buong taon. Nakakatuwang panoorin itong mga plays at abangan kung sapat ba ang ball movement ng Knicks para talunin ito. Pero nakakabaliw talaga ang larong yun.
Sana na-enjoy nyo ito, tulad ko. Let me know sa comments kung tingin nyo may chance pa ang Spurs na makahabol sa series o kung pinalampas na nila yung pinakamagandang chance nila kagabi. Hope you all enjoyed the video. Thanks for watching. Sheesh.